video na to, ipapakita natin kung paano yung pagtitape ng shoulder. So, gamit yung muscle tape. So, itong muscle tape, para siyang stretchable na tape na ginagamit ng mga athletes or sa sports and for any injuries para makapaglaro pa rin yung athlete kahit na may injury sila. Or even sa normal individual para magawa niya pa rin yung daily activities kahit na may injury. So, sa shoulder, usually, ito yung generic taping sa shoulder. Especially kapag mayroon kang pain sa shoulder joint mismo o kaya sa mga muscles surrounding the joint. So, itong tape na to is to support and to properly position yung shoulder nyo using the tape at saka yung mga muscles. So, 3 strips ng tape yung gagamitin nyo. So, para sukatin yung tape, from makikita nyo yung crease or yung parang linya dito ng muscle. So, from there, isusukatin nyo ng paganyan hanggang dito sa tip ng bone. So, ilampas nyo lang ng konti ng mga 1 inch. Tapos doon nyo siya gupitin. So, ayun yung first strip. Okay. So, pangalawa naman is from likod. So, hanggang sa lampas lang ng buto dito. So, sa harap. So, yun mo siya i-sukatin. So, okay lang kahit may konting ikse kasi mai-stretch pa naman yung tape later kapag nilagay mo na. So, yung last strip is from here, front, hanggang sa likod. Okay, tapos, yan. Gupitin nyo lang siya. Tapos, sa tape na yan, after nyong magupit, ikakat nyo yung edges. So, kinakat yung edges para hindi madaling matanggal yung tape. So, yung pinapa-curve mo lang siya na ganyan. So, magiging ganito yung itsura ng dulo dapat ng tape ninyo. Dapat pa-curve. Para hindi siya madaling matutuklap kapag nilagay nyo na sa balat. So, ang una nyong gagawin is, yung first strip ng tape ay, ang position muna ng shoulder or yung ng arm ninyo bago nyo ilagay yung first strip is, dapat nakaganyan. Tapos yung palm dapat medyo palm up or yung palm nyo papunta sa ceiling. So, medyo naka-rotate yung shoulder nyo. Tsaka naka-extend or naka-position patalikod. So, dito nyo siya sisimulan, tapos paikot. So, galing dito sa baba, paikot. Okay? Huwag masyadong mataas. Ganyan lang. So, sa tape, tatanggalin nyo yung dulo, diba? Madali lang naman matanggal yung dulo. Tapos, makikita nyo yung stretch niya. So, ang stretch nyo, ang first paglalagay ng tape, yung dulo, wala siyang stretch. So, ilalapat nyo lang siya. So, pagkalapat nyo, yung gitna, yun yung lalagyan nyo ng stretch. So, makikita nyo yung guhit-guhit na yan. Dapat, pag in-stretch nyo, lalawak siya or parang mag-expand siya. So, dun yung mafe-feel. Mafe-feel nyo naman sa tape na nag-stretch na. So, around mga 50% stretch, okay na yun. So, tanggalin nyo yung dulo, tapos ilapat nyo dito. Parang pa-cross nyo siyang ilalagay. Alam, masyadong mataas. Tapos iwasan yung hawakan yung mismong tape, part ng tape na may dikit. So, hawakan nyo yung dulo para hindi siya umangat. Tapos, stretch nyo yung gitna. Tapos, paikot dyan. So, dapat matatakpan nyo yung joint area dito. Kung saan may pain. Tapos, dilapat lang. Tapos, yung dulo ulit. Pag tinanggal nyo yung tape, dapat walang stretch. Okay? So, ganyan. Tapos, irarub nyo siya gamit yung papel ng tape. Nirarub nyo kasi yung adhesive ng tape na-activate by heat. Kaya nyo siya nirarub. Para mas may dikit siya. So, yung second na tape, parang same procedure. Opposite lang. So, ilalagay nyo naman yung kamay sa harap. And then, yung palm naman, palm down. Okay? So, pabaliktad naman yung ikot ng braso. So,
Ganun din. So, tape off, ilalagay nyo dito. Walang stretch or walang banat dun sa tape. Tapos, hawakan nyo yung tape para may support. Tapos, paikot. Hindi ko masyado mataas. Yan. So, nakababa lang ng konti, hindi 90 degrees. Dapat around 45 degrees lang. Kasi, kung hindi, magkakakrease siya sa taas. So, pag ganyan. Tapos, yung dulo, tanggal lang, walang banat. Tapos, ganun din. Ikot. Rub. Okay. Para naman dun sa last, from front to back. So, ayun yung magsusupport ng shoulder ninyo para nakaposition lang siya sa midline or sa gitna. So i-adjust nyo lang siya na nakaganyan, naka-neutral position. So, sisimulan mo lang dito sa banda sa harap. Dito, very careful kasi manipis yung balat dito sa chest area. So, dapat make sure na talagang walang batak sa tape. Kasi masakit siya pag tinanggal kung mag-i-irritate yung skin. Kapag binanat nyo agad. So, ganyan. Then, ikot. Tapos, mag-i-end siya sa likod. So, ganyan yung magiging itsura niya. So, isang tape, pag ganito, second tape na pag ganyan, and then the third tape na pag ganito. Okay? So, dapat ma-feel nung patient or nung nilagyan nyo ng tape yung hawak ng tape or yung support ng tape. So, ganyan dapat magiging itsura niya. So, itsura niya sa likod, ganito. Sa harap. Ganyan tape. Yan. Yan siya.